So, happy weekend mga kanter. Mga kanter, ito po ay bahagi ko sa inyo. Ito po ay nasa creek o dead creek mga kanter. So, itong area mga kanter ay napaka-legit mga kanter. So, nakita mo sa paligid mga kanter at itong nakita ay meron siyang passageway. Tingnan nyo ito mga kanter. Ito po ay nasa creek. So, ibig sabihin ito ay isang passageway. Ang ibig sabihin itong kamihan naman itong hunter ay isa itong creek. Ibig sabihin ang deposito McHunter ay nasa gitna ng creek McHunter kapag tayo ay nakakita na bato na hinati. O, tingnan nyo mga hunter. Ibig sabihin ay kapag ganyan ating nakita McHunter ay ibig sabihin tapos ay nasa gitna kanyang hiwa McHunter o yung slice, ibig sabihin ay nasa gitna ng sapa o creek ang deposito mga kanter. So, nandito po tayo sa creek mga kanter. Ibig sabihin yan ay nasa creek ang tamang deposito. So, tingnan lang natin sa creek mga kanter ang kanyang mga marka o marker dahil dyan po ang nagbibigay direction kung saan nakalagay ang deposito mga kanter na tinatago ng mga Hapon mga kanter. So yan po ang bato nakita natin ng mga kanter. Yan po ay isang lock na ibig sabihin ay hindi ka na lumampas doon sa unahan. So ibig sabihin itong mga kanter kasi creek ang kanyang orientation mga kanter. Ibig sabihin ang kanyang open ay nandoon lang sa kilid ng creek mga kanter. So doon tayo mag digging spot mga kanter sa kilid ng creek kasi sabi niya ay nasa creek ang deposito. So para ma-confirm mga kanter ay itong mga ibang marka ay siya po ang nagsasabi na saan nakapuwint ang deposito mga kanter o entrance. So simple lang itong pagbasa itong mga marka mga kanter kaya kailangan na marunong tayo magbasa dahil ang pahiwatig niya ay nasa creek ang opening. So ibig sabihin ay maghanap ka pa ng ibang marka nga saan nga creek kasi ang creek ay marami o mataas o mahaba ang creek makante kaya hanapin po natin ang ibang mga marka na doon siya. So kailangan po natin ang kumpas na ating atong dasyan mga kanter. So yan po sa nakita ko mga kanter, itong slice mga kanter ay nandoon sa kilid. So sa tingin ko ay nandito lang sa malapit ang entrance nito mga kanter. So nakita mo yung bato mga kanter doon sa picture ko mga kanter. So meron siyang eagle. Tingnan mo mga kanter, para siyang nakatingin. So ibig sabihin ay nandito lang sa malapit nitong ang entrance ng mga kanter. So tingnan nyo mga kanter, ito yung nakita na parang buko-buko ng turtle. Ibig sabihin ay dito lang sa malapit mga kanter. So itong bato mga kanter ay so ibig sabihin ay nandito talaga ang deposito mga kanter. So kanyang entrance. So swerte ang may-ari nito mga kanter kapag nalaman ito. So actually po itong nadaanan mga kanter. So sa tingin ko ay nandito lang talaga. Sayang itong area pag hindi ito ma-opera mga kanter kasi ito ay napaka-positive itong area mga kanter. Tingnan nyo mga kanter. Tingin mo ay nakaturo siya doon sa unahan. So ating inimap ito mga kanter ay itong ibang mga marka ay nagtuturo diyan sa unahan ito mga kanter. Itong ice, so doon siya nakaturo sa itong bato. So ibig sabihin ay nandun ang entrance mga kanter kaya ate po itong namnamin yan ang kanyang tinuturo na mayroong symbol na ibig sabihin ay dyan talaga ang entrance ng deposito mga kanter. So simple lang ito pagbasa mga kanter kaya sino ang may-ari nito ay napakaswerte itong area mga kanter kasi nandoon lang ang nakatagong kayamanan. So tapitan natin mga kanter. Sabi ko sa inyo mga kanter ay napaka-legit talaga itong marka. Tingnan mo, yan po ang kanyang tinuturo.
So alam niyo mga kanter ay mayroon talagang yang orientation mga kanter. So sa nakakaalam nito ay napakaswerte. So nandun ang kanyang ano ba pang para siyang turtle mga kanter. So napakaswerte itong area nito mga kanter. Kasi ito ay kung yun makita ito ng mga missionary ay sabi na bingo na ito. Kasi napaka legit. Kasi sabi niya ay ang entrance ay nandoon sa creek. Oh, tingnan mo itong mga bato mga namarka nila mga kanter. So napakaswerte talaga itong mga kanter. So receive tayo sa unahan mga kanter kasi mayroon pang mga ibang nakatago sa unahan mga kanter o iba pang mga marka, baka meron pa sa unahan na nakikita nating mga marka o coordinate marker o may iba pang mga nakatago ng mga kayamanan na sinuksok lang ng mga Hapon noong World War II mga kanter. Kasi itong mga creek mga kanter ay talagang ito ang pinaka palatandaan nila mga kanter para sa pagbalik nila ay hindi sila ito mahirap na pagtuntun sa mga kayamanan natin tago kasi mayroon silang iniwan na mga bakas na mga marka o iba pang mga coordinate marking mga kanter o mga landmark nila mga kanter. So meron silang mga itong kahoy at itong baka mayroon silang mga minarkahan itong mga kahoy kasi alam ng mga kanter ang mga missionary o mga ninja cap ay nagmamarking sila sa mga kahoy mga kanter na ibig sabihin ay nandun pa ang dito kasi nakaramihan ay nakarecord sa kanilang mga mga kanter ito mga area kapag biro ng mga marka ditong mga puno na malalaki mga kanter kasi karamihan ay mayroong mga missionary o mga ninja cap na tawag mga kanter na nagmamarking sa mga puno ng kahoy o at iba pang mga puno na malalaki mga kanter. Karamihan sa atin ay yung mga niyog kasi maraming niyog o malalaking kahoy. So napakaswerte talaga mga kanter itong mga area nito mga kanter kasi itong area mga kanter ay ito ay dead creek mga kanter. Mayroon lang itong tubig mga kanter kapag umuulan na malakas sa ibabaw. So makatubig siya mga kanter kapag mayroong ulan na malalakas o kahit konti mga kanter ay mayroon lang itong tubig. Kapag walang ulan ibig sabihin ay walang tubig itong creek na ito mga kanter. So karamihan sa mga Hapon ay ganyan talaga ang kanyang magandang lagyan kasi pag may malaking mga ulan o baha ay hindi masisira ang kanilang mga marker kasi itong source na sa unahan ay walang masyadong tubig na dumadaloy kapag malakas ang ulan ay hindi malakas ang tubig kasi ang source na sa unahan ay hindi malakas ang tubig na dadaloy dito mga kanter. So napaka-legit mga kanter. So titingnan tayo mga kanter. So yan lang po mga kanter. At pag tayo ay makikita nitong mga marka ay dapat may alam tayo sa mga marka o mga orientation nitong mga kanter kasi pag tayo ay mag-remap ay dapat may alam tayo sa mga orientation itong mga marka na may nagkaroong Hapon o mga coordinate marker mga kanter para kailangan matuto tayo sa pagbasa na mga marka o dapat ang orientation marker mga kanter ating dapat nating matutunan mga kanter. So yan po ay siya po ang nagbibigay direksyon kung saan talaga ang tamang deposito mga kanter. So yan lang po mga kanter at sana nagustuhan nyo ang video mga kanter at may kalaman tayo sa paglikod mga kanter sa pagbasa sa mga symbol mga kanter. So yan lang po mga kanter and happy hunting sa inyo mga kanter and God bless you all mga kanter and happy hunting mga kanter. Thanks for the watching mga kanter. Thanks.
mga ka-hunters, this is my Tid Hunter, ang inyong gabay sa pag-treasure. Mga ka-hunter, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, pakisubscribe at pakiclick ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod mga i-upload ko mga ka-hunter. Shout out po pala mga ka-hunter dyan to all Philippines, Luzon, Visayas, Mindanao. Happy hunting sa inyo mga ka-hunter. Mga ka-hunter, kung ano mga ka-hunter, lagi po tayo humingi sa ating may kapal na bigyan tayo ng kaalaman o karunungan para ma-cover natin ang mga treasure sites sa ating mga area mga ka-hunter. So mga ka-hunter, shout out po pala sa mga nag-hunting dyan. Palagi lang tayong mindset mga ka-hunter para okay ang ating mga pag